Buti naman at napadalaw ka, Kuya Joel. Ngayon lang ako nakahanap ng free time. Salamat nga pala dito sa dala mong pasalubong. Wala yun. Nakaugalian ko na talagang magpasalubong. Turo ni Lola Nena yan. Lalo na kapag galing ka sa malayong lugar. Ang sabi niya, masarap ang pakiramdam kapag may taong nakakaalala sa'yo kahit wala ka sa tabi nila. Dear Love, ako si Jenny ng Tarlac City. At ito, ang aking alagang Unilove Story. Oh, gising na pala ang apo kong prinsesa. Opo, La. Naamoy ko palang niluluto nyo. Nagutom na agad ako. Ano pong almusal? Espesyal ngayon. Longganisang lukban, itlog, may tuyo rin. At syempre, hindi mawawala ang paborito mong sinangag. Parang fiesta po. Si Kuya po nasaan? Maaga na namang umalis. Marami daw siyang gagawin kaya umalis agad. Ganun ho ba? Kaya kumain ka na para may lakas ka sa buong araw. Pagkatapos, samahan mo kong mamalengke. Gusto raw ng kuya mo ng isda mamaya. Opo, La. Aba, parang matamlay ka. Okay ka lang ba, apo? Medyo masama po ang pakiramdam ko. Para bang nanlalamig at nahihilo ako. Ay nako, sana hindi ito simula ng kung anuman. Sige, ipagluluto kita ng may sabaw at kukuhanan ng gamot. Pero sasamahan ko pa rin po kayo sa palengke. Ayokong mag-isa kayo. Hindi na, apo. Ang katawan, kapag pinilit, bumibigay. At minsan, ang maliit na sakit kapag pinabayaan lumalala. Dito ka na lang sa bahay at magpahinga. Bakit kasi kung kailan may lakad, saka pa ako nagkasakit? Heto, apo. Inumin mo na. Salamat po, La. Mabuti yan. Para gumaan agad ang pakiramdam mo. La, ipagpabukas niyo na lang po ang pamamalengke. Gusto ko po kayong samahan. Sige. Sabihan mo na lang ang kuya mo na bukas na lang ang request niya. Lola, akin na ho yung bitbit ninyo. Ako na po ang magdadala ng lahat. Ano ka ba? Ginawa mo naman akong baldado. Ito na nga lang ang bitbit ko, kukunin mo pa. Kaya ko na to, apo. La, kaya nga po ko sumama para hindi kayo mahirapan. Ikaw talagang bata ka. Kaya ikaw ang paborito ko. Huwag mo lang babanggitin sa kuya mo at baka magtampo. Palimos po. Wala akong barya, pasensya na. Kahit pambili lang ho ng pagkain, gutom na po ako. Apo, kunin mo yung isang piling ng saging dyan sa plastic. Ibigay mo sa kanya. Lahat po? Oo, lahat. Sige po. Sa'yo na yan, iho, at umuwi ka na. Opo, maraming salamat po. La, bakit mo naman binigay lahat? Tayo naman ngayon ang nawala ng saging. Apo, kaya nating bumili ulit. Pero yung batang yun, baka yun na lang ang magiging pagkain niya ngayong araw. Kita mo ang mata niya. Para bang matagal nang hindi nakatikim ng masustansyang pagkain. Hindi ka nawawalan sa pagbibigay. Dahil sa pagiging bukas palad, lalo kang pinagpapala. Ang lalim. The best ka talaga, La. Bilisan na natin para makauwi na.
Dear Love, ako si Jeneline. Proud apo ni Lola Nena. Bata pa lang kami ni Kuya Joel ay iniwan na kami ni Mama sa pangangalaga ni Lola. Siya nang tumayong nanay at tatay namin. Bukod sa pagkain at tirahan, binigyan din kami ni Lola ng mga aral sa buhay. Tinuruan niya kaming maging mabuting tao. Marunong makiramay at tumulong nang walang hinihintay na kapalit. Sa tulong ni Kuya Joel, nagkaroon ng pwesto si Lola sa palengke. Lugar kung saan siya masaya, nakikisalamuha sa tao habang nagtitinda. Bilang paghahanda sa kinabukasan naming magkapatid. Kung tutuusin, hindi na kailangan gawin yun ni Lola. Ang pag-aaruga at sakripisyong ibinigay niya sa amin ay higit pa sa anumang kayamanan. Hindi kayang matumbasan. O Jeneline, kamusta naman ang pamamalakad ni Lola sa tindahan niya? Okay naman, kuya. Alam mo namang masayang masaya siya kapag nasa palengke. Mabuti naman. Pero lagi mong bantayan si Lola ha. Kahit na sinasabi niyang malakas pa siya, kailangan pa ring alalayan. Oo, kuya. Pinagpapahinga ko nga kahit isang araw. Pero ayaw. Baka hanapin daw siya ng mga suki niya. Hayaan mo na. Doon talaga siya nalilibang. Nakakatuwa, no? Kahit lumaki tayong walang nanay. Parang walang kulang. Napunan lahat ni Lola ang puwang. Oo. Mula bata tayo hanggang ngayon na nagtatrabaho na ako. At ikaw naman, nasa kolehiyo na. Naalala mo dati? Pagkatapos ng klase, susunduin niya tayo tapos kakain tayo ng lugaw sa kanto. Oo. At kapag konti ang laman ng mangkok mo, nagagalit si Lola sa tindero. Lalo pat ikaw ang nadadaya. Eh, syempre. Ako ang paboritong apo. Halata naman. Tapos, kapag nagkakasakit tayo, parang nagiging superhero si Lola sa pag-aalaga. Oo. Lagi siyang may nakahandang biogesic sa medicine cabinet. Gawa ng Unilab to. Oo nga pala. Nasa kwarto pa rin ba si Lola? Himala. Hindi pa siya bumabangon. Anong oras na ba? Oo nga, no? Sabi niya pa kahapon, maaga siyang pupunta ng palengke. Baka napasarap lang ang tulog. Sige, kuya. Sandali. La? La, hindi pa po ba kayo pupunta sa palengke? Buksan ko na ho itong pinto, ha? Pasok na po ako. La? Kuya! Si Lola Nana! Walang malay si Lola! Kuya! Dear Love, dinala pa namin si Lola sa ospital. Sa pag-asang makakasama pa namin siya ng matagal. Pero mas naging masakit na makita siyang nahihirapan. Wala man lang kami nakitang senyalis ng panghihina niya. Wala nga ba talaga? O sadyang itinago niya para hindi kami mag-alala? Napakasakit. Ang taong nagpalaki at umagapay sa amin ni Kuya Joel. Ang haligi ng aming buhay, si Lola Nena, nawala sa isang iglap. Halos malugmok kami sa lungkot. Pero wala kaming magawa kundi tanggapin ang katotohanan at magpakatatag. Nagpatuloy ang buhay. Nakapagtapos ako ng kolehiyo. Nagkaroon ng sariling pamilya. Sa bawat hakbang, baon ng mga turo ni Lola. Maging mabuti. Matatag habang nagmamahal ng walang hinihinging kapalit. Siya ang nagsilbing ilaw at gabay ko sa buhay na bahagyang dumilim nang siya ay mawala. Nang nagkaroon ako ng mga anak, lalo kong naramdaman ang panghihinayang. Dahil hindi nila nakilala ang taong nagpalaki at nagmahal sa akin nang higit pa sa sarili niya. Ngunit sa puso ko, alam kong nakangiti si Lola Nena. Masayang masaya habang nakikita niyang maayos ang buhay namin. At sa tuwing naaalala ko siya, isa lang ang malinaw.
Hindi kailanman namamatay ang pagmamahal na itinanim niya sa amin. Buti naman at napadalaw ka, Kuya Joel. Oo, ngayon lang ako nakahanap ng free time. Sobrang dami kong ginagawa sa trabaho. Salamat nga pala dito sa dala mong pasalubong. Wala yun. Alam mo naman, nakaugalian ko na talagang magpasalubong. Turo ni Lola Nena yan. Lalo na kapag galing ka sa malayong lugar. Ang sabi niya, masarap ang pakiramdam kapag may taong nakakaalala sa'yo kahit wala ka sa tabi nila. Naalala ko nga, kahit galing lang siya ng palengke, lagi siyang may bit-bit pag-uwi. Oo, minsan, candy lang o prutas. Pero sapat na para mapasaya tayo. Tito Joel! Hello po, Tito. Ito na ang mga paborito kong pamangkin. Ako lang naman talaga ang paborito mo. Ikaw talaga, Ria. Paborito ko kayong dalawa ng kuya mo. O, Jeneline, parang mainit si Lester. Pakiramdaman ko nga, anak. Ay, naku, bakit hindi ka nagsasabi agad? Sabi po kasi ni Kuya, kapag sinabi niyang hindi maganda ang pakiramdam niya, hindi niyo raw siya papayagan maglaro. Ay, naku, ilang ulit ko bang sasabihin? Mas mahalaga ang kalusugan. Paano ka makakapaglaro agad kung hindi maaagapan ng sakit mo? Sorry po, Mama. Sige, kukuha ko ng biogesic syrup. Aba, medicine box pa yan ni Lola Nena. Oo, kuya. Hindi ko kayang itapon. Parang kasama pa rin natin si Lola sa tuwing nakikita ko to. Punong-puno pa rin. At lahat, gawa ng Unilab. Naaalala ko tuloy, palagi niyang sinasabi, dapat laging handa para sa anumang pangangailangan ng pamilya. Isa yan sa mga marka na iniwan niya sa atin. Nakakamiss talaga si Lola. Halika na, anak. Uminom ka na ng biogesic syrup for kids. Opo, Mama. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Gagaling na ang anak ko. Salamat po, Mama. Ang dali mong painumin ng gamot si Lester ah. Gusto kasi nilang flavor. Hindi na din kailangan lusawin kasi syrup na. Tito Joel, sino pong paborito ni Lola sa inyo ni Mama? Sino pa? Eddie ako. Eh sabi po ni Mama, siya raw po. Naku, huwag kang maniniwala dyan. Ako ang paborito ng Lola Nena. Bakit si Mama? Ang dami niyang kwento tungkol kay Lola. Ikaw, konti lang. Dear love, hanggang ngayon ay dala ko pa rin ang paraan ng pag-aalaga ni Lola Nena. Hindi lang sa pagbibigay ng gamot o pagkain, kundi sa pag-aarugang may puso. Naipasa ko sa aking mga anak ang mga kwento at aral na iniwan niya. Ang pagiging handa, ang pagtulong sa kahit sino, at ang pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Tuwing nakikita ko ang lumang medicine box na puno ng mga gamot mula sa Unilab, hindi lang ito isang kahon ng gamot para sa akin. Isa itong paalala na kahit wala na si Lola, naroon pa rin siya. Nakabantay, nagbibilin at patuloy na nag-aalaga sa amin. Sa bawat desisyon ko bilang ina, sa bawat pag-aaruga ko sa aking pamilya, naroon si Lola Nena. Laging kasama at kailanman hindi nawawala. Paracetamol is the generic name of Biogesic and Biogesic for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Dear Love, araw-araw sa Love Radio.
At iyan ang ating kwentong Unilab na Lola Nena. Ayan. Of course, dito pa rin yan sa Dear Love. Pero special dahil yan ay kwentong Unilab na pinadala ni Jeneline ng taga-Tarlac. Ayan. So, ibinahagi niya yung kwento ng kanyang lola at ang kanyang mga karanasan at ang mga bagay na pinapayo sa kanya ng kanyang lola. So lumaki nga itong si Jenlyn at ang kanyang kuyang si Joel sa kanilang lola sapagkat because wala na nga yung parents nila, diba? So at this point, so maraming mga paalala, payo. Alam niyo naman yung mga lolo't lola, diba? Maraming mga ganyang eksena, diba? Na mga mag-isip ko na loss, ganon. Hindi. Maraming mga payo sa buhay-buhay natin. Of course, syempre, they are very experienced person. So, at this point, sinishare naman nila yon sa kanilang apo, hindi ba? Para could be a best practice, 'di ba? Lalong-lalo na ang pinaka-importanting na i-share din ay yung tuwing magkakasakit, tuwing may masamang pakiramdam, kailangan tayo ay maggamot, 'di ba? Para mas palakas pa natin yung ating sarili. At yan ang Biogesic para sa mga nakakatanda, and then of course para sa mga bata may Biogesic syrup na rin, 'di ba? So kailangan maalagaan natin yung sarili natin dahil marami pa tayong responsibilidad na gagawin sa ating pamilya at para mas maparamdam pa natin yung pagmamahal natin sa kanila, 'di ba? Sabi nga nila kapag ikaw ay healthy, that's a wealth, 'di ba? Yun ang health is wealth, yun pala yun. 'Di ba? So which is totoo naman yun. Kung ikaw ay magkakasakit, napaka-unproductive mo niyan, di ba? So pag unproductive ka, ibig sabihin yan, hindi ka magkakapera. Pag hindi ka nagkapera, mamamatay ka. Charot. Hindi, di ba? Pero again, kahit sa anong business natin in life, let's make sure na yung pangangatawan natin is maayos. Kung tayo ay nakakaramdam na ng mga sintomas, i-biogesic muna yan, diba? And of course, paka-importante din na meron kang medicine box. Kung hindi man medicine box, medicine kit, ganyan sa iyong tahanan para nang sa ganun, mabilis lang mabunot, diba? Yung mga gamot galing sa Unilab at para tayo ay mas maging strong and healthy at all times. Ganon yon, kabisyo. So, grabe, no? So, kayo ba, ano ba yung mga alaala ng lolo or lola ninyo na talaga namang hindi ninyo malilimutan at hanggang sa panahon ngayon, sinasabuhay nyo pa, kabisyo? So, kung ako, wala akong may share. Hindi rin naman kasi ako lumaki sa lolo or lola. Bibihira ko lang din naman makita sila. So kapag bakasyon lang kasi they're living in the province, ganyan. Pero I guess kung may chance na nakasama ko sila ng mahaba-haba, for sure, marami akong learnings na napulot sa kanila, 'di ba? Kaya sabi nga nila yung mga lolo at yung mga bata na lumaki sa lolo't lola, yaan ang pinakamababait na human nature. Charot. Hindi, yan ang pinakamababait. O siya, kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok sa kwento ng Dear Love, kwentong Unilab. Bukas ulit sa panibagong storya ng Dear Love.
Ayan, magandang afternoon, magandang morning sa ating mga nanonood sa ating Facebook page. Ayan, sa Love Radio Palawan and sa aking Facebook page, Mama Morena. Maraming salamat sa inyong pag-antabay mga kabisyo. And let's see tingnan natin baka meron tayong mga nanonood. Let's have a shout out to some of them. So, ayun, kabisyo. So, again, ako, well, to be honest, wala ako masyadong ma-share personally sa mga lolo't lola. Kasi, very bihira lang na ako nakasama sa kanila. Tsaka, parang bata pa lang ako na lost na rin sila. Hindi ba? So, yun. So I don't have that much extra time with them kung ano yung or alam mo yun, nakakausap personally, ganyan. So, yun. Kaya pag mga kwentong ganito, lolo't lola, medyo I don't know kung paano ko itatawid. Yun ang totoo. Diba? Pero, again, base sa akin namang observation, yung mga lumaki sa lolo't lola, ito yung talagang mababait eh. Talagang very caring din sa mga elderly. Diba? Kahit hindi sa kanilang, hindi sa kanilang lolo't lola, pero yun yung tipong sa iba ring tao na elderly na makikita nila. Very mabait at napaka-maasikaso nila, di ba? Ay, sabi ko nga kanina sa ating live, sa on-air live, marami tayong magandang mapupulot sa ating mga lolo at lola. Yan. They are most experienced person, di ba? Lahat yan na pagdaanan na nila, and then at syempre, ayaw din naman mangyari nila yan sa kanilang mga apo. Hindi ba? So, yun. So, ganun siya. So, basically, and ang punto naman ng kwento natin ngayon is that bukod sa mga lola't lola, let's keep ourselves healthy at all times. Dahil habang bata pa tayo, of course, kailangan natin kumayod. And of course, marami tayong kailangan na alagaan or marami tayong responsibilidad, 'di ba? Lalo na sa may mga anak, 'di ba? Na bagets pa at hindi pa nila kaya pa talagang tumayo sa sarili nila para tayo mag-aalaga niyan. And paano natin magagampanan yung pag-aalaga kung tayo mismo mahina na, hindi ba? So, kung meron tayong nararamdaman agad sa katawan, pwede tayong mag-self-medicate na. Ayan, tulad ng Biogesic for adult and then Biogesic syrup, ayan, para sa mga bata, hindi ba? So, napakagaling ng Unilab kasi sa lahat ng aspeto ng ating buhay, lagi silang andyan para gumabay at sumuporta sa ating kondisyon ng katawan. So, iyon, kabisyo. O siya, maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa 98.3 Love Radio Palawan. Bukas magkita-kita uli tayo sa panibagong storya ng Dear Love. Ayan, dito pa rin yan sa 98.3 Love Radio Palawan. At siyempre, kasama pa rin ang pinakamamaharot na pwede mong mamahalin ng sagad-sagaran,
Mama Morena. Ayan. So, ang ating programa ay nagsisimula ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng katanghalian. Yan ay over the radio on air. And of course, live tayo every 10:15 in the morning para naman sa kwento ng Dear Love. And sa kung may isi-share kayo at kwento, bongga din naman talaga yon, di ba? So, Osha Kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok kay mo. See you again tomorrow. Bye!